Magandang araw po sa bawat isa. Nagbabalik po ang inyong lingkod. At salamat sa biyaya ng Diyos sa patuloy na makapagbahagi ng kaunting kaalaman at gabay na rin sa pang-araw-araw nating buhay. Wala po akong hangad kundi ang maging pagpapala sa inyo. Bahagi ko po ngayong sandaling ito na kahit sa akin palaisipan po, yung lumalalang parang napakasaklap at napakasamang ugali ng mga kabataan. Kasi naririnig ko rin po kahit sa mga ibang mga teachers ng mga iba't ibang eskwelahan na grabe ang mga pag-uugali ng kabataan ngayon. At kahit ako bilang pastor nakikita ko, at hindi lang ako, tiyak napapansin din ninyo. Ngayon, nagtatanong-tanong din ako sa ibang mga pastor, sa aming presidente. Isa raw po sa malaking epekto niyan ay itong influensya ng social media. Na which is totoo naman kasi doon na nakafocus ang kabataan, hindi mo na mautusan, minsan mainit ang ulo, natalo sa games, nagpupuyat, walang tulog, nawalan sila ng disiplina sa sarili sa paggamit ng mga bagay na yon. Kasama na rin yung mga napapanood sa TV, kasama na yung pagpapalaki ng mga magulang ngayon. Ano ba naman maaasahan mo magulang papalakihin yung anak? Yung anak lumalaki, inuutosang bumili ng alak, inuutosang bumili ng sigarilyo. Ngayon nga mga kababayan, ang uso. Kapag ka may birthday na anak, ang anak ay magbe-birthday 3 years old, ay hindi pambata ang party. Alam niyo kung ano? Inuman ng matatanda, walwalan at videoke. Bata ang nagbe-birthday, matatanda ang selebrasyon ay alak. Kaya ano aasahan mo na pagbabago sa kabataan? Plus, napakaganda sana kung ang Biblia ay nakakapasok sa bawat eskwelahan na wala po yung values. Ngayon, kung titignan naman natin ang Biblia, kahit kayo po ang bumasa, ibibigay ko yung talata, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Dito ipinakita na yung mga magiging ugali rin sa mga huling panahon. Nandito na, magbibigay ako ng example. Sabi rito, sapagkat ang mga tao, sa verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So anong dapat nating gawin dito mga kapatid, mga mananampalataya tulad ko bilang pastor? Unang-una, ay hindi tayo dapat mag-give up. May challenge po ito. Lalo nating dapat sipagan na mag-akay ng kaluluwa kasi si Kristo lamang ang makapagpapabago sa kanila. Kailangan natin yan. Dadagdagan natin ang ating pagtsatsaga. Ipapanalangin natin sila. At ang sabi pa ng Biblia dito sa Romans chapter 12, ito po ang sabi ng Romans chapter 12. Hindi naman tayo magpapakatagal. Gusto ko lang magbigay ng tips. Sabi ng Romans chapter 12, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Kung sumasama man ang takbo ng mundo natin, hindi tayo papayag na madaig tayo ng kasamaan, patuloy tayong gumawa ng mabuti, patuloy natin silang abutin at ilapit sa Diyos, sapagkat kung hindi natin gagawin yan, wala na silang pag-asa, wala nang kukuha, wala nang mag-aakay sa kanila. Kaya lang mga kapatid, sa panahon ngayon, tila baga mas mahirap ang laban sa paglilingkod dahil sa uri ng mga pag-uugali na nakikita natin. So please, sa mga naglilingkod, mananampalataya, don't give up. Hindi tayo papayag na tayo ang matatalo ng kasamaan. Daigin natin sila ng kabutihan, ilapit natin sila sa Panginoon. So hanggang dito lang po ako. I hope na may naintindihan kayo. At hindi lang naman yan, marami pa kayo pwede idagdag kung kayo ang makakausap ko. Magkaisa po tayo, itaguyod natin ng kaliwanagan ang pag-ibig ng Panginoon. Abutin natin ang mga nawawala sa Diyos. So God bless you all po. Sa muling pagbabalik ko,
Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.